next po is the interest, service fee, and penalty. So, for the type of salary loan, kung initial, ayan, meron tayong good news po dito, no? Kung initial pa lang, first time pa lang talaga sila maglo-loan, or nag-renew sila ng loan, pero for the past 5 years, hindi sila nag-avail ng penalty condonation. Ibig sabihin, good payer, no? So, hindi sila nalilate talaga, hindi po sila nadidelinquent. Ayan. So, ang good news namin sa inyo, from 10%, 8% na lang po yung interest rate po natin per annum based on diminishing principal balance. Ayan. So, ibig sabihin kung medyo mas tataasan nyo, no, yung bayad nyo monthly, at least po mas mabilis na matatapos kasi mababawas siya dun sa principal balance. Yan po ibig sabihin ng based on diminishing principal balance. At mas bumaba, no, 8% na lang. Pero wag pong malulungkot naman, no, yung iba po na, ay naku ma'am, talagang may time na nalilate ako ng payments dati na past due account na talaga ako, no. So, ibig sabihin po nag-condonation na ako within the past 5 years, no. So, 10% pa rin naman. Okay? So, yan naman po talaga yung interest rate per annum natin dati pa for the salary loan. Okay? So, next po is, ayan. So, ibig sabihin, prorated nga po. Depende, no, kung initial, good payer, o medyo nalilate, no? And then, a service fee of 1% of the loan amount shall be charged and deducted from the proceed of the loan. Kapag na-late po tayo, ng at least ano po yan, no? Every day of delay po yan. Penalty of 1% per month po tayo. Then, if the salary loan remains unpaid after the loan term, a 10% annual interest and 1% monthly penalty shall apply until fully paid. Ayan. Kaya po siguraduhin natin na hindi tayo nalilate payments para po at least medyo mataas po talaga diba, yung 1% per month na penalty natin. Then, para po sa pagbabayad naman natin, it shall be payable within 2 years in 24 equal monthly amortization. Then, ang loan amortization po natin, mag-i-start lang po siya on the second month following the date of the approval of the loan. And yung payment po shall be on or before the last day of the month following the applicable month. So, same with contributions. Diba? Alam naman po natin dati kasi meron pa yan every 10th, 15th, 20th, 25th, last day of the following month. Ngayon po, kahit ano yung sabihin nating employed member ka, kung ano po yung 10th digit ng employer mo, or kung individual member ka naman, kung ano yung last digit, no, ng SS number ng member, no, kung individual naman po siya, yun yung kahit ano pa po yun, ang ano po natin, ang payment po natin is on or before the last day na siya. Ibig sabihin ngayong January, or sabihin natin last year, December, diba? So, December po, ibig sabihin hanggang January 31 na lang. Kaya lang January 31 falls on Saturday. January 30 po ngayon, no? Kasi if in case po na mag-fall on a weekend or a holidays, yung next working day naman yung magiging magiging deadline of payment. Kaya lang wag na po natin paabutin, ha? Wag po nating ugaliin na laging deadline, no? Kasi baka mamaya magkaroon pa ng problem. At least po kung maaga-aga, maayos agad, diba? Okay? Then ngayon, siguro yung mga nakikinig po dito, kasi syempre ang mga invited naman po natin, hindi lang mga employed, diba? Pwede rin yung mga individuals natin. So, as I move on with my discussion, iisa-isahin ko po yan. Huwag po kayo magtatampo. Baka mamaya sabihin ng iba, parang puro employed naman ang pinapakita ni ma'am. Kung ano yung sinasabi ko about employed, no? Sa inyo rin po ganun, na hindi porket
individual members tayo, iba na. And then for the application of salary loan payment, so ito na. Kausapin ko muna ngayon yung mga employer, no? So sabi nung ng employer rep, "Ma'am, sabi po kasi ng employee ko, siya na lang daw po yung magbabayad 'no, kasi medyo matagal na yung kanyang, ah, loan. So, malamang mataas na po talaga 'no, nahihiya na siya na magpabayad po sa amin." Ayan. Not unless po, nag-conso loan siya. Ayan, kasi ang conso loan individual 'di ba, yung payment po niyan. Kung hindi naman po siya nag-conso loan, it is your duty and responsibility as the employer or their representative, employer representative to deduct and remit on their behalf. So ngayon, ang gawin na lang po natin is meet halfway. Kaya sabihin niyo po sa kanya yung priority of payment. Sabihin niyo po, magkano kaya yung loan niyo dati? Mga 500 per month ba yan? Yung monthly amortization, way back 1990s pa. Kaya na po ba kaya kahit gawin natin 1K, 1.5 or 2K man lang na para lang mahabol? Kasi ang una po munang papasok dyan sa payment nila, papasok muna po yan sa penalty. Kasi iba parang ayaw nilang pabawas kasi parang di naman daw nababawasan yung principal nila. Yes, tama sila. Kasi dahil sa sobrang tagal na nga po, na delinquent na yung account nila, ang una po naming papasukan ng payment would be the penalty. Kasi yun yung pinakamataas, di ba? 1% penalty per month po tayo eh. Ngayon, kapag na-consume na, nabayaran na, naubos na talaga yung penalty po niya. So, dahil tuloy-tuloy naman na, hopefully po tuloy-tuloy na talaga yung pagbabayad on behalf po of the member. Second po niyan is interest na. So, hindi na mape-penalize kasi every month nagbabayad na diba? So, mapupunta na yan sa interest. Until such time, maubos na rin, no? Matapos na rin, mabayaran na rin itong interest. Saka lang po papasok yung payment sa principal. Ayan. So, alam na nating lahat na ganun pala yung nangyayari even sa mga individual payer dyan if you're thinking no na paano ba saan ba napapasok yung mga bayad namin. So penalty muna before interest and then principal. So yung ating salary loan, it is a privilege loan granted to eligible member borrowers intended to meet their short-term credit needs.